Chinese TV. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging ingay na maririnig ay banayad na tiktak ng mga kamay ng orasan na nakasabit sa dingding. 7:00 pa lamang ay wala ng tigil kakasulyap doon si Andrea. Pasado 10:00 na ng gabi at hindi pa rin umuwi si Dominic. Ang mami naman niya ay natutulog na sa kwarto nito kanina pa. Sa tulong ng mami niya ay nagluto siya ng kare-kare para sa hapunan. Umasa siyang makakasalo si Dominic nang mabawi naman niya ang nangyari sa blueberry muffin kanina umaga. Sa pagkakataong iyon ay tiniyak niyang wala itong maipipinta sa luto niya. Pinuri ng mami niya ang kanyang luto. Nasisiyahang initian niya ang ina at umaasang uuwi ng maaga si Dominic. Lalo't 5:00 pa lang ng hapon ay nagsimula ng umulan. Katunayan ay malakas ang ulan nang makarating siya sa bahay. Pero makalipas ang 30 minutes, tumila na. Halos lumundag ang puso niya nang marinig ang pagpasok ng sasakyan sa open garage ng townhouse. Napatayo siya mula sa pagkakaupo sa sopa at halos takbuhin ng pinto at binuksan hustong isinara ni Dominic ang pinto ng pick-up nito. Hi! Bati niya. Binigyan niya ito ng maliit na smile. Hi! Niluwangan niya ang pagkakabukas ng pinto upang makapasok ito. Nagtanong siya. Naghapunan ka na ba? Nagluto kasi ako ng kare-kare. Nahinto ito sa paghakbang. Nilingon siya at tumalim ang mga mata. Andrea, Dominic, katulong kong nagluto si Mami. Agap niya. Ang sabi niya ay masarap. At si Mami kasi hindi nagsasanungalig yun kapag nasasarapan siya sa luto. Idinagdag niya ang huling salita para patunayang totoong masarap ang niluto niya. Kare-kare ang paborito ni Dominic aside sa sinigang na spare ribs. Nilagpasan lamang siya nito at dumiretso ng upo sa couch. Kita niya na pagod ito at bagsak ang mga balikat nito. Sinulyapan siya nito habang hinuhubad ang sapatos. Bakit ka ba gising pa? Tanong nito. Hinihintay kasi kita Andrea, may sarili naman ako susi. Sana hindi mo na ako hinintay. Anito, sa nahahapong tinig. Isinandal nito ang ulo sa sandalan ng sopa at pumikit. Pumakabila siya sa sopa at minasahe ang mga balikat nito. Wala naman ang mami mo, hindi mo kailangang gawin iyan. Nakapikit pa rin itong wika sa kanya. Hindi tayo mag-asawang totoo, Andrea. Huwag mong seryosohin ang pagkukunwari. Tila minaso ng puso niya sa sinabi nito. Hindi ba niya maaaring gawin iyon kahit bilang best friend lamang nito? Hindi ba nito naaalala ang mga panahong naghihintay siya sa pag-uwi nito sa tuwing naroon din lang siya sa townhouse at nakikitulog? Itinago niya sa ngiti ang nararamdaman. I don't really mind, Dominic. Besides, pagod na pagod ka. Ang mami mo, nandun, natutulog na. Sagot niya at kunot noong tinitigan nito. May sakit ka ba? Bakit para kang may sipon kung magsalita? Mabigat lang pakaramdam ko. I had 2 meetings this morning. May taping dapat magdamag pero nagpaalam ako.
Naghapunan ka na ba? Tumango ito. Kasama ko si Sarah kanina. Kumain na kami. Hindi lang parang minaso ang puso niya. Parang idinaan pa sa meat grinder. Kung may giniling na puso, iyon ang itsura ng puso niya ngayon. Kasama nito si Sarah sa isang Italian restaurant habang siya nagkakandumahog sa pagluluto ng kare-kare para sa lalaki. Habang mga ito ay masaya na kumakain sa isang restaurant, siya naman ay natetensyon kung masasarapan ito sa niluto niya. Gusto niyang ibaon ang mga daliri niya sa sentido nito sa sama ng loob. Hinawi ni Dominic ang mga kamay niya at tumayo. Gusto ko na magpahinga, Andrea. Okay, you go ahead. Sinundan niya ng tingin ang pagbanghik nito at nang mawala sa paningin niya ito ay tinungo ang kaldero ng kare-kare. Binuksan at tinitigan ang laman. Gusto niyang ihagis sa lababo ang laman niyon pero sayang naman marami nagugutom na tao ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa halip, humagulgol siya ng iyak habang nakatitig sa laman ng kaldero. The thought that Dominic was with Sarah did it all. Nang makitang tinuluan niya ng luha ang kare-kare, ay nagangat na katawan. Then she foolishly wiped the tears with the back of her hands. Isinali niya ang laman niyon sa Tupperware at inilagay sa rep. Pagkatapos, ay sumunod na kay Dominic sa itaas. Inabuti niya ito natutulog sa couch sa walk-in closet. Totoong tulog na kung pagbabasihan ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Wala itong pang-itaas, pero hindi ito naghubad ng pantalon. May ilang sandaling nanatili siya nakasandal sa hamba ng entrada. Pinagmamasdan ang mukha nito. Punong-puno ang dibdib niya ng pagmamahal na hindi niya maunawaan kung bakit hindi nakikita ni Dominic. Ano ang mayroon sa Sarah na wala siya? Marami. Bulong iyon ng bahagi ng isip niya. Lahat ng Emma. Mature, matalino, mahusay na artista, mayaman, mahusay magluto. Sa limang naisip niya mga katangian ni Sarah, ay isa ang kaya niyang tapatan, matalino. Iyong maturity, she had to make Dominic believe she was mature person. Dahil matagal niya rin itong pinaniwalang wala siyang kakayahang bigyan direksyon ng buhay niya. At iyon tungkol sa yaman. Hindi niya kaya ipagyabang na mayaman siya dahil ang mami niya iyon. Umiling siya. Kahit saan daanin, ay malaki ang kalamangan ni Sarah sa kanya. Ang higit nitong inilamang ay ang kasintahan nito, si Dominic. Tinakpan niya ng kamay ang kanyang bibig. Mabilis siya nagtungo sa kama at nahiga roon. Hindi na rin siya nagpalita pa ng tulog. Pagod din naman siya sa trabaho. Lalong pagod ang puso at isip niya. Kaya ilang sandali pa, naidlip na rin siya. Ilang sandali pa nakalipas, nagising si Andrea sa isang ungol. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga. Baka nananaginip lang siya. Pero na-realize niya na ang tunog na iyon ay nanggagaling sa kwartong iyon. Napabangon siyang bigla at naalimpungatan pang lumakad patungo roon. Sinulyapan niya ang relo. 2:00 na madaling araw. Hindi pa natatagalan mula nang makatulog siya. Binuhay niya ang switch ng ilaw sa may entrada at nakita niyang si Dominic ang umuungol. Naupo siya sa gilid ng malaking couch at akmang gigisingin ito nang mapo ng punong-puno ng pawis ang paligid ng mukha nito. Dinampian niya ang mga daliri, ang pawis na sa noo nito upang pahirin iyon. Subalit para siyang napaso ng lumapad na kamay niya sa balat nito. Inaapoy ito ng lagnat. Dominic, buong pag-alalang tinapik-tapik niya ito sa balikat.
Dominic, nilalagnat ka. Unti-unti nagmulat si Dominic. Sweetheart, usal nito nang matuunan siya ng paningin. Nilalapig ako, Andrea. Pakipatay ng aircon. Napatuyo siyang bigla at pinatay ang aircon sa loob ng adjacent room. Nilalagnat ka, Dominic. Aniya nang muli itong balikan at damhin ang noo. Hinawakan niya kamay nito at ikunlong sa mga palad niya. Gigisingin ko lang si Mami ha. Tatayo na sana siya nang pigilan siya na Dominic sa kamay. Huwag mo nang gisingin si tita. Andrea, natutulog na iyon. Inayos niya ang kumot sa buong katawan nito. Sandaling nag-atubili. Her mother knew what to do. Pero bakit nga ba niya gigisingin ng mami niya? Magtataka pa iyon na hindi niya kayang alagaan ang asawa sa isang simpleng lagnat. Diyan ka lang ha. Kukuha ako ng paracetamol. Mabilis niyang tinugo ang medicine cabinet sa banyo at kumuha ng 2 paracetamol at thermometer. Pagkatapos ay kumuha ng tubig sa mini ref at naglagay sa baso. Dominic, inumin mo muna ito. Inalalayan niya ito sa pag-angat ng katawan upang mainom nito ang gamot. Salamat. Anito. Nang ilapat muli ang ulo sa unan at pumikit. Kukuhanan kita ng temperature. Aniya. At isiniksik iyon sa kilikili nito. Sa kama ka na mahiga. Hindi na, okay lang ako dito. Nakapikit nitong tugon. Baka abutin ng umaga ang lagnat mo at pumasok si Mami. Magtataka iyon kung bakit ka dito nakahiga. Of course, you are worried about that, aren't you? Sabi nito. Tumayo at lumakad patungo sa malaking kama at nahiga. Inalalayan niyang huwag mawala sa pwesto ang thermometer. Napasinghap si Andrea. It was true that she also thought of her mother. Pero mas naisip niyang sabihin iyon para tumayo si Dominic at lumipat sa kama. At hindi rin komportable kung nakahiga ito sa couch sa ganong kalagayan. Sumunod siya rito at nakita niyang pumailalim ito sa makapal na kumot. Giniginaw ka pa ba? Isang tango lamang ang naging tugon nito. Tumayo siya upang abutin ang sariling kumot niya sa kama. At pagkatapos ay ikinumot iyon sa buong katawan nito. Sinulyapan niya ang alarm clock sa ibabaw ng side table at sandaling naghintay ng 2 minuto. Tahimik si Dominic na parabang natutulog na. Kinuha niya ang thermometer. 37.9. Hindi naman kataasan. Umupo siya sa tabi nito at pinunasan ng likurang palad niya ang namumuong pawis nito sa noo. Nabasa ka ba sa ulan kaninang hapon? Technically, that was yesterday afternoon. Tumango ito. Pagod kasi ako galing shooting Basa ako ng pawis at hindi na inaasahan ang malakas na buhos ng ulan. Kailangan kong habarin ng jacket ko para hindi mabasa si Sarah. Eto na naman. Si Sarah na naman. Napatitig siya sa gwapong mukha na matalik niya kaibigan na parabang si Bon Jovi. He sometimes puckered his lips when he deep thought like how her favorite rock star did. He looked sexy when he did that she felt like jumping him and kiss him. Malungkot siyang ngumiti at sinuklay ng kamay ang buhok nito. Perhaps she would really have to tell her mother the truth about them. Sa nakikita niyang wala pang balak umuwi ang mami niya hanggat hindi siya natututong magluto ng maayos. At nasasakal niya si Dominic dahil sa pagpapanggap nila. Patuloy siya sa banayad na pagsuklay sa buhok nito sa pamamagitan ng mga daliri niya
nang may matuunan ang mga mata niya. Bahagyang-bahagyang nakalsa ang isang bahagi sa may noo nito na namumula. Hinawakan niya iyon. Dominic, bakit parang may bukol ka sa noo? Hindi niya inaasahang sasagot ito dahil iniisip niyang gusto nitong matulog na muli. Pero pagkatapos niyang tanong na yun, sumagot ito. Nalimutan mo na bang binato mo ako kanina ng killer blueberry muffin mo? Napasinghap siya. Dalawang kamay na napatakip siya sa bibig. Nagilty siya. Guilt na mula kanina umaga ay naroon na sa dibdib niya at bumabagabag sa kanya. Kaya nga sinikap niyang makabawi sana sa pamamagitan ng pagluto rito ng kare-kare. Pero binaliwala nito dahil kumain na raw ito kasama si Sarah. Dominic, impit na wika niya. Hindi niya napigilan ang mapaiyak. I'm sorry. Pagkatapos ay mahigpit niyang niyakap ito. Hindi ko sinasadya. Napamulat si Dominic. Oh, bakit umiiyak ka? Natatawang tanong nito sa gitna ng masamang pakiramdam. I'm sorry, I really do. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Patuloy siya sa pag-iyak sa ibabaw ng dibdib nito. Paos ngunit malakas ang naging pagtawa ni Dominic. Kahit kailan, napakaiyakin mo talaga, sweetheart. Wala ka naman dapat na iiyak Ano ba? Nag-aalala kasi ako na baka mamaya. Kaya pala nilalagnat dahil may namaong dugo sa ulo mo. Humikbing pahayag nito. Hindi niya mapigilan sa pagtuloy ang pagbuhos sa kanyang mga luha. Hindi ko mapatawad ng sarili ko. Sinikap ni Dominic na kontrolin ang pagtawa. Hinaplos nito ang buhok niya. Anong namuong dugo? Puro ka talaga kagagahan. Nabasa lang ako kanina at malayang mangyaring iniisip mo. So tahan na. Dominic, sorry talaga. Kinagat niya ang kanyang lower lip upang pigilan ang pag-iyak. Ang dami-dami ko ng atraso sa'yo. I have to admit that I was really mad at you yesterday morning. Maybe because sooner or later mag-aasawa ka na. At magkakahiwalay na tayo. Hindi sa Sarah ang uring tatanggapin pa rin akong kaibigan mo sa sandaling mag-asawa na kayo. At alam kong mali para sa akin ang makaramdam ng galit. Of course, you have a life. Kaibigan mo ako. At dapat ay maging masaya ako para sa'yo. Sandaling pinutol niya ang sinasabi upang suminghot at hilahin ang kumot para pahirin ng mga luha. Sinikap niyang tatagan ang sarili sa kasunod niyang sasabihin. But I'm gonna make it up to you. Dominic, promise. Biro ko lang naman yung sisirain kong kasal niyo. Alam mo namang hindi ko magagawa yun, di ba? Itinaas niya ang kanang kamay. Sa nakalitaw na dimple nito sa kaliwang pisngi, ay halata nagpipigil si Dominic ng tawa. Pero please, huwag mo akong i-invite sa kasal niyo, ha? Kasi hindi ko kaya na makita ka, nakasama mo siya. Ang lalaki kong mahal, may kasamang iba. Ang sanay sasabihin niya sa halip. Hindi ko kayang tingnan na mawalan ako ng kaibigan dahil nag-asawa ka na sa babaeng alam kong ayaw sa akin. Ang nakatagong ngiti ay tuloy nagtago. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dominic. Halika nga dito. Hinapit siya nito palapit sa dibdib nito. Naramdaman ni Andrea ang init sa hubad nitong dibdib mula sa bahagyang lagnat. Kung ano-ano pinagsasabi mo, paano mo naman nasabing ayaw sa'yo ni Sarah? Nagangat siya ng mukha at tinitigan ito. Ang mukha niya ay may kaunting layo lang sa mukha nito. And there was something in his eyes.
habang tumitingin ito sa kanya na para bang love and tenderness. Of course, para iyon kay Sarah. Kasi si Sarah lang naman ang topic nila. Woman instinct. Alam ko na ayaw sa akin ni Sarah. Iwas siya ng iwas sa akin dahil sa'yo. Mali ang instinct mo, sweetheart. Dominic, mali bang kaya mong sabihin sa akin na buong katotohanan at katapatan na gusto ako ni Sarah na matatanggap niya akong kaibigan? I doubt it, Dominic. Napasinghap si Dominic. Hindi ito makasagot. Ipinikit nito ang mga mata at hinakap siya ng magpit. It felt so right to have Andreas in her arms. Ang pag-alala nito ay nakakaantig sa kanya. And suddenly he realized that Andrea was a very caring young woman. Hindi lang sa mga sandaling iyon, kundi sa iba't ibang pagkakataon ng buhay nila. Natatandaan niya na minsang makapitan siya ng dikya sa dagat. Nataranta ito kung papaano siya lagyan ng buhangin sa bahagi na mumula bilang first aid. Buhangin daw kasi ang unang dapat ilapat sa nakapitan ng dikya. At kahit medyo nawala na ang pangat ay hindi ito tumigil hanggat hindi siya pumayag na magtungo sila sa doktor. At hindi lang naman sa kanya mapag-alala si Andrea, kundi sa ibang tao man. And Andrea was a very likable person. Sarah doesn't like me. She only indulged me because of you. Iyon ang tumatawi sa kanyang utak na sinabi ni Andrea. Hindi niya magkakailang may bahid ng katotohanan sinabi ni Andrea. Kahit walang salitang diretsahan, ay nararamdaman niya ang disgusto ni Sarah kay Andrea. Para kay Sarah, mas gugusto nitong wala ng presensya ni Andrea sa buhay niya. Kahit na kaibigan na. Naipaparating nito iyon sa kanya sa disimuladong paraan. It must be possessiveness on Sarah's part. She had always been possessive sa maraming pagkakataon. Hindi lang kay Dominic kundi sa mga bagay na inakala ni Sarah sa pag-aari nito. At para bang may pinipila sa dibdib niya sa kaisipang maaari may katotohanan na sinabi ni Andrea na magkakahiwala na sila sa sandali magpakasal sila ni Sarah. Andrea had been a part of him, tulad din ni Rito. If only Andrea's feeling for him was... Agad niya inalis sa isip niya ang kaisipang pumapasok. He was over that a long time ago. Niyuko niya si Andrea sa mga bisig niya. Nakatulog na ito. Hinagkan niya ibabaw ng ulo nito at sa pagitan ng sakit ng ulo at sama ng pakiramdam ay hindi mahirap ang muling magbalik sa pagtulog.